itong proyekto. Pero may tanong na bumabalot sa dilim. May ghost project ba talagang naganap sa 1st District ng Quezon City? Kwento na magsisentro sa pagitan ng liwanag at anino. At ikaw ang makakasorpresa. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Marites at sa video na ito, pag-uusapan natin ng detalyado ang kontrobersya sa likod ng pahayag ni Kongresista Arjo Atayde. Kung may proyekto siyang nawala o nasa loob na totoo ang lahat ng datos. Isa itong mahalagang usapin dahil direktang bumabagsak ito sa tiwala ng publiko sa mga proyekto sa infrastruktura, lalo na sa flood control na labis na importante sa Metro Manila. Mula nang pumasok si Arjo Atayde bilang kinatawan ng 1st District ng Quezon City, makikitang may mga larawan siya sa mga inspeksyon. May mga drainage, flood control site visits sa Barangay Bahay Toro, Del Monte, Project 6 at San Antonio. Ngunit sa likod nito, naging usap-usapan ang pangalan niya sa isang mas malalim na aligasyon na may ghost project daw sa ilalim ng kanyang distrito. Kung sakali man ito ay totoo, hindi lang simpleng pera ang usapan, kundi ang pagsisiwalat ng katiwalian, kawalan ng transparency at pagkalugi ng mamamayan. Pero hindi pa rito nagtatapos ang kwento. May eksena pa tayong hindi inaasahan. Isang viral photo, resibo ng donasyon, logo ng kumpanyang tinutukoy ng mga kontraktor at agad pa may reaksyon mula sa tanggapan ng mayor. Ano ang ibig sabihin nito? Hintayin nyo. Narito ang mga pangunahing batayan. Noong September 2025, nanindigan ng mag-asawang kontraktor, Sara Diskaya at Curly Diskaya, sa harap ng komite ng Senado na ang ilang opisyal at mambabatas ay humihingi ng kickbacks sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Isa sa mga nabanggit, Arjo Atayde. Sa kabilang banda, si Atayde ay mariing tumanggi. I have never dealt with them. Hindi po totoo ang mga akusasyon. Noong October 28, 2025, muling iginiit ni Atayde na walang ghost flood control project sa kanyang distrito. Ayon sa ulat ng DPWH QC, 1st District Engineering Office, 7 proyekto ang na-verify sa ilalim ng distrito ni Atayde. 5 tapos na, 2 pansamantalang suspendido dahil sa isyong teknikal. Ipikit ninyo ang mga mata for a moment. Isipin nyo ang isang tinig mula sa barangay. Ina, nanay o ama na sanay humihiling ng linaw kung ang kanyang kalye o drainage ba ay talagang ginawa o hindi. Habang nasa site visit si Arjo, may mga ngiti, may pose para sa litrato. Ngunit sa likod ng iyon, may usapan sa social media. May resibo dito. Nasa larawan iyon. Dati-dati logo ng kumpanya nila. Para sa maraming residente, hindi lang ito usapin ng proyekto. Ito'y usapin ng tiwala at pag-asa at katotohanan. Bago tayo lumalim pa, gusto kong tanungin kayo, sa tingin nyo ba makakapag-serve ang salita ng isang mambabatas? O kailangan talaga nating makita ang aktwal na dokumento o larawan? Huwag kayong mahiyang ibahagi sa comment section. Gusto kong marinig ang inyong pananaw. Sa presentasyon ni Atayde, sinabing kumpleto ang dokumentasyon at photographic evidence na lahat ng proyekto sa kanyang distrito ay aktwal. Subalit, may larawan rin na kumakalat sa social media na umano'y si Atayde kasama ang mga Diskaya. Ayon kay Atayde, ito raw ay quick high picture taking lang sa 2022, first and last time. May local na engineering official mula sa Bulacan na banggit na nagsabing kahit may proyekto, substandard ang kalidad dahil sa kickback scheme. Pinapanghinaan nito ang kulang kalidad na konstruksyon at nagdudulot ng panganib sa mamamayan. Bakit importante? Kasi pag may hindi magandang drainage o flood control system, hindi lang pera ang nasasayang. Ang buhay, ari-arian, seguridad ng komunidad ang nakataya. Ngunit teka, may bagong twist pa. Ayon sa mga kontraktor, ang problema raw ay hindi lang sa ghost project kundi ang mga dokumentong wala sa lugar. Proyekto hindi naka-coordinate sa local na gobyerno at suspension dahil sa right-of-way o technical na issue. Ano ang ibig sabihin nito sa isang ordinaryong mamamayan? Susundan natin. Sa ngayon, ang investigasyon ng Senado at House ay patuloy. Wala pang formal na resulta
resulta na nagsasabing may kaso si Atayde pero nasa spotlight siya. Para sa mamamayan ng Quezon City, may dalawang posibilidad: magtiwala sa pagsasabi ng kongresista o maniwala sa mga testigo at larawan na lumutang. Sa mas malawak na pananaw, ito'y parte ng mas malaking issue, ang transparency at accountability sa mga flood control projects sa Metro Manila at buong Pilipinas. Sa pagtatapos, ang kwento ni Arjo Atayde at ang umano'y ghost project ay hindi lang usapin ng isang individual. Ito'y salamin ng kung paano trinato ang mga proyekto para sa publiko. Kung totoo man o hindi ang mga akusasyon, isang bagay ang malinaw. Kailangang malinaw ang dokumento, dapat konkretong proyekto ang bayan ang nakakakita. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, maaari kayong mag-like at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga isyong ganito. I-comment na rin ninyo kung sa tingin ninyo may ghost project ba talagang nangyari o hindi at bakit. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na ulat.